para mailipat ang kustodiya niya mula sa PNP Custodial Center. Nako, asa nililipat ito? Mga mahal kong taga-subaybay, maraming misyon ang hinahin ito Patungong Armed Forces of the Philippines. O di kaya i-house arrest na lang dahil bukod sa health concerns, may banta raw sa seguridad ng pastor. Ayon po sa kanya, habang nililitis ang kaso, kailangan siya ay ikulong diyan ho sa kanyang tunay na bahay. In one word, house arrest. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Nako ho, ito, mainit matindi na naman mga kaibigan, itong ating tatalakayin to latest update tungkol dito sa kaso ni Kibuloy. Nako po, Kibuloy not guilty sa korte ng Pasig. Ibig sabihin, inosente, walang kasalanan si Kibuloy. Nako, matindi ho ito. Bago ko ibahagi ho sa inyo ang video na ito, at gusto ko po munang kunin ang inyong panig. Naniniwala po ba kayo na itong si Kibuloy ay not guilty, inosente dito ho sa sinabi niya sa korte ng Pasig? Any reaction diyan no sa comment section? Inaanyayahan ko po kayo magbigay ng anumang public opinion. Ito po ang katotohanan na itong si Kibuloy ay not guilty, innocente. Mga mahal kong taga-subaybay, kaya ayon po sa kanya, habang nililitis ang kaso, kailangan siya ay ikulong diyan ho sa kanyang tunay na bahay. In one word, house arrest. Bayag din po ba kayo? Pabor din po ba kayo na itong si Kibuloy ay ma-house arrest? In reaction po diyan po sa comment section. Inaanyayahan ko po kayong magbigay ng anumang public opinion. Ito na. Krimeng ginawa ni Pastor Apollo Kibuloy, silang miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Pero si Kibuloy, nanindigang wala siyang kasalanan at nagain ng not guilty plea sa lahat ng kasong sinampa laban sa kanya. Nasa frontline ng balitang yan, si Bril Montalvo. Yan ang mensahe ni Pastor Nako, yung mensahe ni Pastor Kibuloy, ito ho, sinasabi niya itataglang. Apollo Kibuloy sa mga taga-suporta niya at sa mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC. Sinabi niya yan matapos niyang maghain ng not guilty plea para sa kasong qualified human trafficking sa Pasig Regional. Not guilty. Yun ang sabi ni Kibuloy, inosente daw siya. Ang trial court, nanindigan silang inosente ang pastor. Not guilty. Yun lang yung kasalanan Not guilty plea rin ang inihain ng 4 na kapwa niya akusado. Naniniwala po ba kayo mga mahal kong taga-subaybay na wala itong kasalanan? Yun nga lang, hindi natuloy ang pre-trial ng kaso dahil maliban kay Kibuloy, walang abogadong dumating para sa ibang akusado. Sa October 17, itinakda ang pre-trial ng kaso sa Pasig RTC kasabay ng arraignment o pagbasa ng sakdal. Naghain ng motion ang kampo ni Kibuloy para mailipat ang kustodiya niya mula sa PNP Custodial Center. Nako, asa nililipat ito mga mahal kong taga-subaybay? Maraming misyon ang hinahin ito Patungong Armed Forces of the Philippines. O di kaya i-house arrest na lang dahil bukod sa health concerns, may banta raw sa seguridad ng pastor. Pero tinutulan niya ng prosekusyon. Yun ang maganda. Tinutulan no ng prosekusyon para hindi ma-house arrest, para hindi mailipat diyan ho sa kustodiya ng AAP. At iniutos ng korte na ibalik sa PNP Custodial Center si Kibuloy. Giit ng PNP, kaya naman nilang siguraduhin ang kaligtasan at kalusugan ng pastor. Yan naman po, at saka yung mismong custodian po ay may mga dedicated po na nurse na nakabantay po doon sa, not only him, but available po yung services po ng mga nurses po diyan
lahat po ng mga details. Ayon kay Gabriela Party List Representative Arlene Brosas, ang umano'y krimen ni Kibuloy ay gawa ng isang pure evil. Dapat daw mabulok sa kulungan ang pastor at hindi bigyan Ayan. Marami nagsasabi na gusto itong mabulok sa kulungan. ng special treatment na ginagawa sa mga mayayaman at may kapit sa gobyerno. Dapat din daw imbestigahan ang posibleng kaugnayan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagtatago ni Kibuloy. Marami, ha? Marami yan na involved dito sa pagtatago ni Kibuloy. Dahil kung hindi ho ito tinago, at kung walang koneksyon, ay napakadali ho nitong mahuli. Tala sa drone video na ito na ipinadala sa News 5 ng isang mapagkakatiwalaang source. Makikita ang mga sasakyan sa labas ng Bible School sa KOJC compound. Kasi sinasabi nga nila na si Kibuloy ay galing sa hindi doon nahuli siya, no? Sa loob ng compound ng KOJC. At ayaw silang pumayag na nahuli si Kibuloy, ha? Galit na galit sila eh. Galit na galit to sila kapag sinasabing nahuli si Kibuloy ni General Torre. General Torre, salamat dahil nahuli si Kibuloy. Nahuli mo si Kibuloy. Nako po. Ay matindi ito. Matindi ang mga kalukuhan na pinagagawa nitong mga anak ng katakot-takot na ito. Heto. Matapos maaresto noong linggo, ito rin ang convoy papuntang Old Airport sa Davao City, kung saan naman naghihintay ang C-130 plane ng Armed Forces of the Philippines. Dito, inilipat si Kibuloy para dalhin sa Maynila. Kinumpirma ito ni Davao Region Police Chief Brigadier General Nicolas Ay maliwanag ko talagang diyan nahuli sa loob ng compound ng KOJC at nahuli ho ni General Torre. Nako po, galit na naman sila dahil nabanggit natin na nahuli ni General Torre. III. Si Torre hindi na nagulat sa inihahing not guilty plea ng pastor. Standard plea yan ng almost 99% ng lahat ng mga akusado na gustong mag-undergo ng trial. Kasi pag nag-plea sila ng guilty, ay wala ng trial. Bukod sa Pasig RTC, naghain din ng not guilty plea si Kibuloy at 4 pang akusado para naman sa mga kasong child at sexual abuse na isinampa sa Quezon City Regional Trial Court. Kaninang alas 5 ng hapon, inilipat. Nako, nilipat na ho. Diyan kayo todo papawisan. Dapat si Kibuloy kasama diyan eh. Itong mga kuwakyos ni Kibuloy ay nilipat to diyan no sa Pasig City Jail. At ang 4 sa kustudiya ng Pasig City Jail dahil wala naman daw security risk sa kanila. Nagbabalita mula sa frontline. Nako, matindi. Ito. At bibigyan natin ng ito. Medyo na doon. Itong qualified human trafficking sa Pasig Regional Trial Court. Nanindigan silang inosente ang pastor. Not guilty. Not guilty. Not guilty plea mula Torre III. Si Torre hindi na nagulat sa inihahing not guilty plea ng pastor. Standard plea yan ng almost 99% ng lahat ng mga akusado na gustong mag-undergo ng trial. Yes, tama. 99% na lahat ng akusado, lahat ng sinasabi ho nila ay not guilty, innocente. Hindi ho sila maamin sa mga nagawa nilang kasalanan. Katulad doon itong si Kibuloy. Innocente, not guilty. Ang sinabi ho, diyan sa korte ng Pasig, mga mahal kong taga-subaybay. So, gusto ko lang pong liwanagin. Ang sinasabi ho not guilty ni Kibuloy ay siya ho ang may sabi. Sarili niyang proclaim na siya po ay not guilty. At sarili din niyang proclaim na siya po ay inosente dito ho sa kaso, mga mahal kong taga-subaybay. Nililinaw ko po dahil marami po ang nagtatanong, nagbibigay ng message sa messenger ko at diyan po sa comment section. Kung yun daw pong not guilty ay nahatulan agad, express trial itong si Kibuloy, hindi ho. Yung po ay isang SOP, standard na ginagawa diyan po sa korte na pag ikaw ay naaresto ay tatanungin ka diyan sa korte ayon po sa aking pagsaliksik kung ikaw ay guilty or not guilty. Yan po ay isang bahagi na umusad ang kaso sa korte. Mga mahal kong taga-subaybay, hindi po ang korte ng Pasig ang may sabi na si Kibuloy
ay inosente. Hindi po ang Korte ng Pasig ang nagsabi na si Kibuloy ay not guilty. Sariling isip nyo lang po yun. Mismo si Kibuloy ho ang nagsabi na siya ay not guilty. Ibig sabihin ho, pinoproclaim niya ng sarili na siya po ay not guilty. Pinoproclaim niya ayon sa kanyang sarili at pananaw at isip na siya po ay inosente. Ha? Yan po isang bahagi ng ika nga po taktika, strategy ng mga tao na nasasakdal. Okay, ito pa. Nasaan na? Kasi pag nag-plea sila ng guilty, ay wala na trial. Bukod sa Pasig RTC, naghain din ng not guilty plea si Kibuloy at 4 pang akusado para naman sa mga kasong child at sexual abuse na isinampas sa Quezon City Regional Trial Court. Kaninang alas 5 ng hapon, inilipat ang Dapat isama dito si Kibuloy. Ay hindi uwi. Ha? Dapat diyan din ikulong si Kibuloy diyan sa Pasig City Jail. sa kustudiya ng Pasig City Jail dahil wala naman daw security risk sa kanila. Mga ibang latest update dito. Ang maliwanag ko dito ay mismo si Kibuloy ang nagsasabi po na siya ay inosente. Ay kahit nga sa sarili niya ay nagpo-proclaim mo ito ng siya po ay tagapagligtas ng ating sanlibutan at siya daw po ay anak ng Diyos. O tama ho, tayo ay lahat ang anak ng Diyos, but hindi po tayo tagapagligtas ng sanlibutan. Si Kibuloy lang yun sabi niya. Nabanggit po natin dahil dito rin sa korte ay nag-self-proclaim din siya na siya po ay not guilty at innocente. Sa bagay, sabi nga ni General Torre, lahat to 99% ng ganyang dumadaan sa korte na may mga kaso ay sinasabi ay not guilty at innocente. Alright, maraming salamat, pagpalain po tayo lahat. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito diyan sa comment section. Inaanyayahan ko po kayong magbigay ng anumang public opinion. Bye-bye, palakpakan.